Hallelujah! Ipatong ninyo ang dalawang kamay ninyo sa inyong ulo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ng pambubulag ng kaaway sa inyong mata at sa paghadlang sa inyong tenga ay aking ginagapos at sinasaway na alisin ang mga paghadlang na ito at bumukas ang inyong puso para matanggap ang lahat ng nakatakdang katotohanan na bubuhos at bubukal sa inyo mula ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Sabihin mo, Banal na Espiritu, kinakalimutan ko na ang mga nagdaang tagumpay, ang mga nagdaang kasaganaan ko sa aking buhay. Kinakalimutan ko na ang aking sarili at lubusan na ipinamamahala ko sa iyo sapagkat mas malaki ang tagumpay na kayang-kaya mong gawin sa akin na higit kaysa lahat ng ginawa ko sa buo kong buhay. Banal na Espiritu, take over please of my life from this time on until rapture day. In Jesus Christ's name, Amen and Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. At magsiupo ang bawat isa. Salamat sa mga awit at manunugtog. At salamat sa bawat isa. Umisip ka ngayon ng isang malaking pangarap. Sige po, umisip ka ng isang malaking pangarap dahil ang maliliit na pangarap ay para lamang sa mga hindi maunlad. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang maliit na pangarap ay para lamang sa mga duwag. We were born again to do the impossible. Ulitin kong muli, tayo ipinanganak na muli para gumawa ng mga imposible. Ulitin kong muli, tayo na born again para gumawa ng mga imposible. We were born again to do the hardest. Kaya huwag kang patumpik-tumpik. Magsaya ka ngayong Pasko, laging tandaan mo, pagkatapos ng kasayahan, huwag mo kalilimutan, may malaking nakahandaan Diyos kaysa handaan natin. Dahil laging tandaan natin, ang ipinagdiriwang ng kapanganakan ay hindi ang sino man sa atin. Pero naghahanda tayo para sa atin na parang tayo ang may birthday. Kaya nais kong iyong maunawaang mabuti, kailangan masaya ka bawat araw. Amen? At makikita mo, ang sabi ng Biblia, the goodness of God is unsearchable. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi kayang siyasatin at hindi kayang abutin ng ating pinag-aralan o intelihensya. Dahil yun po ay napakalawak sapagkat gusto niya na gawin ang lahat ng ibig niya para sa Kanya. Kaya dito ay tayo ay ako'y handa at nawa kayo'y nakahanda din. So manalangin po tayo, O Diyos aming Ama, dakila at napakabuti. Kay buti-buti mo at ito ay laging pambungad ko sa bawat broadcast dahil talagang kabutihan mo lamang ang kumikilos at tumatangkilik sa akin at nawa sila rin ay patangkilik sa iyong kabutihan. At sa iyong pagsisiwalat ng katotohanan sa pagtitipon nating ito maintindihan at maunawaan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. So, inyong titignan ang tatlo, the blessing. Sabihin mo, the blessing. The reward. And the power.
Yun po yung tatlo. Pag nasa iyo yung tatlong yon, hindi ka po malulungkot. Hindi ka mapapagod. Malulungkot sila dahil ikay masaya kahit alam nila na nawalan ka ng trabaho. Na ikay masaya kahit na ikaw ay nalugi. Kaya pag nagsanay tayo, ang dinidevelop sa atin, sa ating pagkalugi ay para tayo maging mapagpakumbaba. Pero mga nabibigo ay sa halip na magpakumbaba, ano ang kanilang ginagawa? Sila po ay naghahalumbaba. Wag po. Dahil alam ng Diyos ang nakatanim sa iyo. Hindi ka susubukin na hindi ayon doon sa plano ng Diyos. Kaya kailangan ang mga anak ng Diyos, lalo na sa biyaya ng Diyos, dahil ang biyaya ng Diyos ang bumubuhay sa atin. Pag naunawaan mo ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, wala nang magiging imposible sa iyo. At laging tandaan mo, tayo ay naligtas dahil sa tipan ng Diyos. At yung tipan ng Diyos ay hindi kay Abraham lamang. Tingnan natin sandali, at ang titulo ng mensahe, Blessing and Rewards. Yung blessing ay singular, yung rewards ay plural. Pagpapala at mga gantimpala. Kaya kailangan ito'y maunawaan mo at nang sa gayon ay laging tandaan mo, huwag kang titingin sa problema. Tingnan mo ay yung solusyon dun sa problema. Huwag kang dadalangin para sa pag-aani. Ang tingnan mo ay yung iyong itinanim. Walang itinanim, walang aanihin. Walang ibinigay, walang tatanggapin. Walang pinagpuyatan, walang magiging pagpapalang malaki. Sapagkat ang may pagpapalang malaki ay matyaga. Sabihin mo sa iyong katabi, ang tumatanggap ng malalaking pagpapala ay matyaga. Kaya kung ikay matyaga na nakangiti pa rin kahit na 42 taon na hindi ko natatanggap yung pangarap na pinaniniwalaan ko, ako ay maligaya pa rin. Amen po ba? Kaya nga, laging tandaan mo, desisyon mo ang magpakaligaya sa Diyos. So, magpakaligaya ka sa Diyos. Sabihin na mo sa iyong sa katabi, magpakaligaya tayo sa Diyos. Dahil pag maligaya ka sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay ng hangarin sa iyong puso. At ang hangarin mula sa puso ng Diyos ay dalisay, hindi makasarili. At mapupunan mo na ikay makasarili dahil ikaw ay matampuhin pa rin. Mapupunan mo na ikay makasarili pa rin dahil ikay mareklamo pa rin. At makikita mong ikay nakatuon lamang ay sa iyong sarili dahil tamad na tamad kang gumawa sa gawain ng Panginoon at nakatingin ka ay sa iyong sarili. Kailangang lumaya ka sa iyong sarili. At laging tandaan mo, ang Diyos po ay napakabuti. Blessing and rewards. At makikita po natin sa Romans 4. God is a God of covenants. Ano po ang sabi dito? Sa verse 22, si Abraham po ito, Romans 4:22. And therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him. Yun pong imputed ay ibinilang o ibinigay sa kanya. Dahil siya ay sumampalataya sa Diyos. Verse 24. But for us also to whom it shall be imputed if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. So yung tipan ng Diyos kay Abraham ay tuloy-tuloy sa ating sumasampalataya sa sino sasampalatayanan? Basahin nga ninyo.
yung verse 24. Kailangang binabasa ninyo ang salita ng Diyos at unawain ninyo. Sino sasampalatayanan? But for us also, to whom it shall be imputed if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. Sino ang bumuhay sa Panginoon mula sa mga patay? Banal na Espiritu. Nakukuha niyo po. Kaya sasampalataya tayo sa banal na Espiritu na bumuhay sa Panginoon mula sa mga patay because the blessing is the Holy Spirit. Ulitin kong muli, the blessing is the Holy Spirit. Maganda ang ugali natin because of the blessing. Kaya dito ay masayang-masaya ako dito sa mensaheng ito dahil nakikita ko ng 2024 is the year of God's abundant blessings. Because we overcame through the year to 2023, kaya aanihin natin yung napagtagumpayan natin ng 2023. Kaya huwag kang maghalukip-kip, bayaan mong mainis ang pwersa ng demonyo, sapagkat ikaw ay hindi natitinag kahit ano ang iyong pinagdaraanan. Amen? Huwag mong ipakita mong ikay nagagalak pa rin kahit ano ang nangyayari. At dito makikita natin, silipin natin sandali yung covenant sa Genesis 12:2 para maunawaan ninyo the blessing and the reward. Blessing and rewards. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. So pansinin po natin, ang tipan ng Diyos kay Abraham dahil siya ay sumampalataya sa Diyos, dahil tayo sumasampalataya din sa Diyos at tayo naniniwala na ang bumuhay kay Jesus ay ang banal na Espiritu, kaya itong tipang ito ay gagawin din sa atin. At ano ang sabi? Sino ang gagawa para maging dakilang bansa si Abraham? Ang Diyos. Sino ang gagawa para maging dakila ang pangalan ni Abraham? Ang Diyos. So, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, or I will make thy name great, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Paano siya magiging pagpapala? If he is great. Ulitin kong muli, ang talunan hindi magiging pagpapala sa nasa paligid niya na laging mareklamo. The great, kahit mabigo, ay maligaya pa rin. Matututunan mo din yan dahil may plano ang Diyos bago palikhain ang lahat ng nalikha at ang plano niya, ito po. Nais kong malaman ninyo na ang plano ng Diyos ay hindi para tayo ay mabigo. Nabibigo, pero hindi nagpapatuloy sa kabiguan. Dumaraan lang. So ito ang natuklasan ko sa aking matagal ng notes, 2013 pa. God wants us to live, number one, the abundant life. Number two, God wants us to walk in prosperity. Galit ang dyablo pag ikaw ay maunlad. Inis ang dyablo pag lagi kang may pera. And then thirdly, God wants us to live in His absolute best. At ating laging tandaan, gusto ng Diyos na ikaw ay maunlad. Gusto ng Diyos na hindi ka nagkukulang. Pero ang lahat ng ibig sa buhay na maunlad at masagana, masipag at laging nasa gawain. Kaya kung titingnan natin ang kasaysayan ng Israel, pag tiningnan mo ang aklat ni, kilala niyo si Ezra? Tatlo yata ang nagbabasa ng Biblia. May tinuturuan ako noon, siguro mga 20 sa Green Hills.
At sila gustong magpastor. Ang sabi ko sa kanila, o sige nga, isulat ninyo ang ilan ba kako ang aklat sa Old Testament at ang aklat sa New Testament at isulat ninyo. Aba, hindi alam, magpapastor, hindi alam. Ay sa pag-aaral at paglilingkod, kailangan alam mo ang Biblia. Amen? From Genesis to Revelation. So ngayon, hindi lang sa magpapastor, dapat ang mga anak ng Diyos alam ang Biblia. At pag alam mo ang Biblia, wala kang magiging pagkatalo dahil tatayo ka sang-ayon sa salita ng Diyos. At kung titingnan po natin, ano ang sabi, bakit merong isinulat si Ezra, bakit may isinulat si Nehemiah, at bakit may isinulat si Haggai? At dito makikita natin na itong tatlong propetang ito ay nagsulat dahil ang Israel, ang mga mamamayan ng Israel, pag masagana na, wala na sa gawain. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag maproblema, napakaalab sa gawain. May kinakausap ang Diyos ngayong umagang ito. At sa aklat ni Ezra, ang laman ay para manumbalik ang Israel sa pagsamba sa Diyos. Kaya yung iyong kabuhayan ay sang-ayon sa iyong pagsamba sa Diyos. At laging tandaan mo, ang lahat ng sumasamba sa Diyos, ang bahay niya ay binabakuran ng kapangyarihan ng Diyos. Yun po ay nasa Psalms 5:12, you are shielded with the goodness of the Lord. Kaya kailangan sumasamba ka sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangang sumasamba tayo sa Diyos. Amen? At makikita natin na yung templong itinayo ni Solomon ay naguho. At napakahalaga ng templo sa mga Hudyo. At si Zerubbabel, ang gobernador, ay sinikap na maitayo yung guhong templo ng Diyos. At kailangan may bakod. At si Nehemiah, itinayo ang bakod ng Jerusalem dahil pag walang bakod, walang protection ang mga sasamba doon sa templo. At makikita natin na pag pumili ang Diyos, hindi marami. Dahil pag marami, nag-iinggitan. Pumipili ang Diyos ng mamumuno at laging isa lang ang pinipili niya dahil ang totoong pinuno, pag wala, gumagawa ng lahat ng paraan para magkaroon. A true, genuine leader is not just a manager, but someone who will do his best to solve the problems of whatever ministry he is in. Pag ikaw ang pinuno ng women's ministry at mga walang pera, yung iyong miyembro, ikaw ang gagawa ng paraan. Hindi, totoo po ito. Totoo po ito. Dahil pag hindi ka gagawa ng paraan, mangungunti yung miyembro mo. Pero pag ikay gumawa ng kaparaanan, mahahamon yung miyembro mo dahil ang tapang ay nakakahawa. Pero ang kaduwagan, mas madaling makahawa. Kaya kailangan tayo ay manindigan at ang pagtibay natin sa pamamagitan ng pagsamba. So si Ezra, ang kanyang ginawa ay ibalik ang pagsamba sa Diyos. Kaya nung maitayo ang templo at mabuo ang bakod, sila ay sumamba mula bukang liwayway hanggang gabi, sila hindi pa rin tumitigil sa pagsamba. Pero ang simbahan, pag ginapatagal ng 1 oras ang gawain, naghihikab na. Paano hindi nila buhay ang pagsamba? Dahil pag ang buhay may pagsamba, laging tandaan mo, wala sa negosyo mo ang iyong kasaganaan. Ang kasaganaan mo ay nasa iyong pagtatapat sa pakikipag-ibigan sa Diyos. Ulitin kong muli, wala sa negosyo ang kasaganaan. Sa pagsamba sa Diyos, naruroon ang kasaganaan.
Wala sa sweldo ang pag-unlad. Dahil pag sweldo ang tinitingnan mo, ikaw ay tatrabaho sang-ayon sa sweldo. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kung ang Panginoon mo ay si Jesus, may sweldo o wala, tutuloy ka. Dahil kung hindi ito totoo sa aming buhay, sa buo kong pamilya, hindi kami tutuloy kung walang sweldo. Pero may sweldo o wala, tuloy. Amen po ba? Kaya tuloy ang gawain dahil ang gawain ay gawain ng Diyos at Diyos ang bahala sa mga manggagawa. Tahimik uli. So, nais ng Diyos na ikaw at ako'y maunlad. At ang isang katibayan na ang isang simbahay mahina, iilan ang umaakyat sa prayer mountain. At matatanda pa. Tayo eh. Yung mga bata, ayaw, abalang-abala sa kung ano-ano. Pero ang pagpapalain ay yung mga maalab sa pag-akyat sa prayer mountain. Dahil sa prayer mountain, nandun ang kayamanan ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship. It is through intercessory prayer. Dahil kung walang nananalangin, kahit lilima itong uugot, hindi pala uugot. Itong mga napoprotektahan ang buong biyaya ng Diyos. Nasa 30 itong galing sa iba't iba nating outreaches na nagpapalit-palit. Pero kailangang maging 48 yung aakyat. Para mabigyan tayo ng mga kayaman na nakakailanganin ng 48 aakyat. At ang umaakyat doon, hindi nagugutom. Amen. Malalakas ang boses ng mga mananalangin. So ngayon, ang ating titignang mabuti, hindi po ang magsermon ang mahalaga. Ang mahalaga po'y manalangin. Makagagawa ang Diyos ng revival without preaching. By prayer, makakagawa ng revival ang Diyos. Ulitin kong muli, marami kasi ay mabunganga lang. Pero pag siniyasat mo, sino ang bulaang propeta, tingnan mo ang kanyang buhay. Amen? Tingnan mo kung maayos ang kanyang pamumuno sa kanyang pamilya. Dahil ang sabi ni Pablo kay Timoteo, kapag hindi ka makapangasiwa sa sarili mong sambahayan, ay paano mo pangangasiwaan ang simbahan? Amen? Kaya nais kong ating makitang mabuti, the blessing and the rewards. At ano ang sabi? I will make your name great. I will make you a great nation. I will make your name great. And I will bless you so that you will be a blessing. I cannot be a blessing if I don't have the blessing. Payag po ba kayo sa salita ng Diyos? Hindi ka magiging pagpapala kung hindi ka pinagpala. Kaya marami sa Kristiyano ay alipin ng nagpapautang. Dahil ang nangungutang ay alipin ng... Kaya kung ikay nangungutang, pagpasyahan mo na ikaw na ang magpapautang. Tapusin mo ang iyong utang at manalangin ka na ikaw na ang magpapautang. Para darami tayo dahil magiging alipin mo yung nangungutang sa iyo. Ay paano susunod sa atin yung ating inuutangan, lalo na yung mga Bombay? Hindi sasama sa atin yan dahil alam niya na tayo ay mangungutang. Pero kung ikay ganun pa rin, lalagpas ka riyan. Sabihin mo, lalagpasan mo yan. Kaya tayo sama-sama ngayon at malalampasan mo yan through the blessing. Ulitin ko muli, makinig kang mabuti dahil ito ang susi ng inyong kaunlaran. Kaya maraming Kristiyano ay walang pera dahil hindi po sila'y tamad dahil sa kamangmangan. It is lack of knowledge that destroy the people of Israel. Yung kakulangan, hindi sa walang alam, kulang lang. Kaya nais kong makita mong mabuti, it's the blessing. The blessing, the rewards.
At kung titingnan po natin, saan dadaloy ang gantimpala? Dahil pag ikaw ay pinagpala, magiging kang pagpapala at ang magpala sa inyo ay pagpapalain ko. Ang sumumpa sa inyo ay susumpain ko. Kaya wala kang talo eh. Kung nasa sayo ang pagpapala. At tignan nating mabuti. Sa 2 Chronicles 7:14, ito ay matagal na nating pinag-aaralan. At ano ang sabi ron? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Sino raw ang mapagpakumbaba? Ang nananalangin. Kung ang aking bayan na tinawag ng aking pangalan by my name shall humble themselves, my people, called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Marami po ang nakakapanalangin, hinahanap ang kanyang mukha. Ano raw ang hahanapin? Mukha ng Diyos. At mamaya ipakikita ko sa inyo kung ano ang mukha ng Diyos. And turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Pansinin po natin, nasa bawat isa sa atin ang pag-unlad ng binyan. Ulitin kong muli, nasa mga mananampalataya sa binyan ang pag-unlad ng binyan. Kaya dito, hindi po magpapaunlad ang mga negosyo, ang magpapaunlad po ay ang mga Kristiyano. Pero kailangan, turn from their wicked ways. Tumalikod sa kanilang mga masasamang pamumuhay. What is wickedness? Wickedness start from prayerlessness. Kapag ang isang Kristiyano'y walang hilig manalangin, he will be considered as wicked. What is another truths of wickedness? Inuunahan natin ang Diyos at hindi inaalam ang kanyang gusto. Nasusunod lang ay ang gusto natin. Kaya kailangang makaalis tayo doon at makapagsimula tayo na nakasuko ang buong buhay natin at wala tayong inaasahan kundi ang Diyos. Yun pong total dependency. Hindi po pinag-uusapan ang gastusin. Ang pinag-uusapan po ay kung lubusan kang napapasakop at nakasuko sa Diyos. Then, ang sabi ron, then will I hear from heaven. Kailan dirinig ang Diyos mula sa langit? First, pray. Pero alin ang una, prayer o humility? Humility. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray. What is humility? Humility is humiliation na without God, we cannot go farther. Yun po yung pagkilala na Diyos lamang ang kailangan ko at Diyos lamang ang makapagpapasigla sa akin at Diyos lamang ang makapagpapatatag sa akin. That is humility. Hindi ka patatag ng anumang pagkain. Hindi ka mapapatibay ng anumang exercise kung hindi ka nananalangin. Dahil ang mananalangin ay nagpapakumbaba at kanyang ipinakikita sa Diyos na ang pag-asa lamang niya ay ang Diyos. At ano ang kasunod? Seek
my face. Paano mo matitiyak na ang mukha ng Diyos ay masaya sa iyo? Pag tumalikod ka doon sa iyong makasariling mga hangarin sa buhay, saka siya dirinig. Then will I hear from heaven and will forgive their sin. Singular. What is sin? Not believing on God. Ano ang kasalanan? Tingnan natin sa John 16 verse 9. Napakasimple po ng kasalanan. Napakasimple ng definition of sin because they believe not on me. What is sin? If you don't believe in Jesus, that He can prosper you, that is sin. If you cannot believe Jesus that He can heal you, that is sin. What is sin? Not believing. Not believing. Amen. At kailangang ikaw ay laging sumasampalataya sa Panginoong Jesus. At ang hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesus ay magiging malungkutin. Sa 1 Corinthians 16:22, tingnan natin ang mga hindi naniniwala sa Panginoon. At ang sabi po doon, napakaliwanag po ng Biblia. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him anathema maranatha. Kung ang sino mang tao hindi iniibig ang Panginoong Hesukristo, magi siyang nakasumpa hanggang sa kanyang pagbabalik. Tingnan mo ang iyong sarili, iniibig ko nga ba ang Panginoon? At sino ang umiibig sa Panginoon? Pag nawala ng trabaho, ay nagtitiwalang may kasunod na bago na mas maganda kaysa dun sa nawala. Basta nagsara, mas maganda yung ipapalit. Pero magpakaalab ka muna dahil ang hallmark ng start ng simbahan, number 1 is love relationship with God. Number 2, love relationship with Christian brothers and sisters. Kayo ba, ilan ang kakilala ninyo dito sa pagtitipong ito? May kilala ba kayo? 2, 3 o kailangan kilala mo lahat? Paano kaya yon? Ay, gumawa ka ng lahat ng paraan para makilala mo si Nick at makilala mo si Abner, makilala mo si Chris at makilala. Pag kilala mo yon, ang sarap ng pagsasalubungan, nakangiti ka. Napakaganda na tawagin ka sa pangalan mo. Hello? Amen. So, magsanay tayo na kilalanin natin ang isa't isa at nasa gayon, dumami tayo dahil mag-i-enjoy yung mga taong darating dahil magkakakilala tayo at meron tayong pag-ibig sa isa't isa. Kaya nga po, ating kilanlin ang katotohanan ito at ating unawain paano ba ang pagpapala. Maliwanag po, the blessing of the Lord, it make it rich. Ang pagpapala ng Panginoon, the blessing, singular, ang pagpapala ng Panginoon ay gumagawa ng kayamanan at ginagawa ang isang tao na mayaman. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it make it rich. At dito ating kilanling mabuti, hindi ka magugutom pag nasa iyo ang the blessing. Amen po ba? Sa Luke 11:13. Sinabi ng Panginoon, kung ang mga tatay na masama dito sa lupa ay pinakakain ng lahat ng magandang pagkain ng mga anak, ano ang sabi ng Panginoon? If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? What is the blessing? The Holy Spirit. Amen? So dito, pag nasa iyo ang banal na Espiritu, makikipag-fellowship ka lagi sa banal na Espiritu. At ang fellowship, ang ibig sabihin, nakikipag-usap kang lagi sa banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu ang may alam ng lahat. Siya ang may alam ng kinabukasan, siya ang may alam ng lahat ng katotohanan at siya magsisiwalat ng lahat-lahat sa bawat isa sa atin kapag siya ay ating laging kinakausap. Ano ang gawain ng banal na Espiritu? Kailangan makita po ninyo because the blessing is the Holy Spirit. Tingnan natin sandali sa 14:26 ng John.
para makilala ninyo ang banal na Espiritu because without the Holy Spirit, you cannot go farther. But the Comforter which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you. Ano raw ituturo niya? Hindi sinabing Bishop Greg shall teach you. Anong sabi? Hindi sinabing ang pastor ang magtuturo sa inyo. Sino raw magtuturo sa atin? Bagamat gumagamit siya ng mga pastor at mga ebanghelista, pero kailangan yung pastor na ginagamit ay may buhay na relasyon sa banal na Espiritu para ang lalabas sa kanyang bibig ay yung inilagay sa kanya ng banal na Espiritu. Ano sabi? Whom the Father will send in my name shall teach you all things and bring. So wala po ditong pagkalimot. And bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So ang banal na Espiritu po ang kapangyarihan para tayo ay makapagpatuloy sa pagpapala ng Diyos. At ang banal na Espiritu din ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para makapagpatutuo tayo sa makasalanan na si Kristo ang kailangan ng bawat tao. Makikita natin marami sa simbahan ang hindi nagpapatutuo, hindi nagliligtas ng kaluluwa, at ang sabi ni Pablo, kayo ang mga korona ko dahil kayo ay mga naligtas. You are my crown, you that were saved. Kaya pag nagliligtas ka ng kaluluwa, lumalaki ang iyong korona. Tanong, may naligtas na bang kaluluwa sa pamamagitan mo? At yun bang kaluluwang yun ay nagpapatuloy hanggang ngayon? Yun bang kaluluwang yun ay naglilingkod sa Panginoon matapos na sila ay maborn again? Kaya yun ay susubaybayan mo at nang sa gayon ay makita mo na talagang ang Diyos ang gumagawa ng lahat-lahat. At darating ang panahon, sabi ng Biblia, na ang magtuturo sa inyo ay hindi na kapwa-tao ninyo, kundi ang Diyos, ang banal na Espiritu na ilalagay ko sa inyo. Kaya dito makikita po natin, banal na Espiritu ang kailangan natin 24 oras para ibigin natin ang Panginoong Jesus. So ngayon, paano darating ang the blessing? Dumalangin ang lalaking tinawag na walang kwentang lalaki at siya dumalangin sa Diyos dahil sila ay walang kwenta, iniiwasan siya ng kanyang mga kababata, mga kababayan. Iniiwasan siya dahil ang pangalan niya ay pinagtampuhan ng tadhana, Jabez. Walang kwentang lalaki. Pero siya dumalangin at ang sabi niya, bless me indeed, enlarge my territory, and let your hand be with me. So sabihin mo, bless me indeed. Lakasan mo, bless me indeed. Tagalogin natin, Diyos ko, pagpalain mo ako ng todo. At palawakin mo ang aking teritoryo. Samahan ako ng iyong kamay para hindi ako masaktan ng masama. Amen? At makikita mo na mangyayari. Ang sabi nga doon sa Book of Jabez na mga pamphlet na galing sa TBN, yung isa 30 years na kanyang inuulit-ulit yung 1 Chronicles 4:10. Bless me indeed. Basta sinasabi niya kahit nasa aeroplano siya, bless me indeed, enlarge my territory, and let your hand be with me so that no evil can harm me. Amen? Kaya sanayin mo yun. Nakasanayan ko na rin yan na kung ilang taon na lagi kong paulit-ulit na binabanggit yun. At totoo, the blessing is flowing. At sa pagdating ng mga taon, it overflows more than what I needed. Amen? Hindi susunod ang aming mga anak kung hindi nakikita yung overflow. Kaya kailangan makita sa iyo yung overflow. Sabihin mo, kailangan makita sa atin ang overflowing blessing. Paano nga darating ang blessing? Simple lamang po. Napakadali po. Kadalasan, ang mga magulang ay masyadong sobrang istrikto at nakapagsasalita ng hindi maganda sa kanilang mga anak. Wag na wag kang magsasalita ng masama sa sino man sa iyong anak. Ulitin kong muli.
Pag nakita ko, naalaala ko, na bagong nagmamaneho, yung tatlong magkakapatid at kilala ninyo, pag nababangga sila, tinatapik ko sa balikat. May papagawa yan. Pera lang yan. So hindi nasaktan yung kanilang isipan at damdamin. Huwag kang mananakit ng kalooban. Dahil laging tandaan mo, kailangan, ang sabi ng Biblia, let your tongue speak excellently. Let your lips speak right things and your mouth speak the truths. Kaya sila ay naging matibay, sila ay naging matatag, at sila ay sinamahan ng Diyos. At dahil tayo magkakaisa, ang sabi ng Diyos, the men that and people that I have given for your life, I will bless. Kayo yun. Hindi ninyo narinig, the men and people that I have given for your life, I will bless. Kaya wag ka nang palipat-lipat. Sabihin mo, wag ka nang palipat-lipat. Manatili ka sa biyaya ng Diyos at dito ka, gagamitin ng Diyos at dito ka, iaangat ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, hindi po ibig sabihin ay paano yung ibang simbahan at sila rin iniaangat ng Diyos. Ngayon, pwede ka naman lumipat doon, wala namang malaya ka naman, pero yung matitira ay makakaranas ng kaibang pagpapala dahil ang sabi ng banal na kasulatan kung saan ka itinanim, doon ka mamunga. Amen? Kaya dito ay makikita natin paano darating ang blessing. Sa number 6, ito'y laging ating binabanggit pagtatapos ng gawain. Sa Numbers 6:23, speak unto Aaron and unto the his sons, saying, on this wise you shall bless the children of Israel. How shall you receive the blessing? By saying, you shall bless the children of Israel, saying unto them, you shall bless the people of Biyaya ng Diyos Christian Fellowship by saying, you shall bless the Filipinos through broadcast by saying. What is the blessing? How shall you receive? By saying. Hallelujah. Kaya sabihin mo, ang iyong mga anak, I bless all of you. So paano darating ang the blessing? By saying. Amen. At ano ang sabi sa kasunod na talata, 24? So alam na ninyo kung paano darating ang the blessing. At ang sabi ng kasunod na talata, the Lord bless thee and keep thee. So pag sinabi ko, pagpalain kayo ng Diyos at ingatan kayo ng Diyos. Protektahan kayo ng Diyos, alagaan kayo ng Diyos. Yun ang mangyayari. Amen? Kaya, iyang bibig mo, gamitin mo sa buong mong pamilya, sabihin mo sa iyong buong pamilya, ang buong sambahayan ko ay pinagpala ng Panginoon at inaalagaan ng Panginoon, iniingatan ng Panginoon, pinoprotektahan ng Panginoon. Amen. Kaligayahan ng Diyos na makita kang masaya. Yun yung kasunod na talata. At pag nakita niyang ikaw ay masaya, dadaloy ang biyaya. The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. Amen? Kaya maniwala ka na ang Diyos ang ating protector, ang Diyos ang ating security guard, ang Diyos ang ating helper, ang Diyos ang lahat ng mag-aangat sa atin, pati sa ating mga anak. Amen po ba? The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. Amen. So ano po yung make His face shine? Maaliwalas ang mukha ng Diyos kapag ini-enjoy mo ang kanyang pag-iingat sa iyo. At pag laging iniisip mo ang Diyos, ikaw ay ilalagay niya sa ganap at sakdal na kapayapaan. Those whose mind is stayed on God will be mightily protected by God. Isaiah 26:3. Kaya kailangang isip mo lagi ay sa Diyos, huwag sa bomba ng kung ano-ano. Amen? Ano ang sabi sa Isaiah 26:3? Inyong isa puso ito.
At ang sabi po doon, babalik tayo dyan sa Numbers, ang sabi ron, thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Iyong ilalagay sa ganap at sakdal na kapayapaan, mawalan man ng trabaho at mawalan man ng pension, mawalan man ng 13-month pay, baliwala sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, nais ng Diyos na makitang ikay masaya. Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Sino ang laging iisipin ng Diyos? Yung mga nagtitiwala sa Diyos. Ulitin kong muli, huwag mong titingnan ang problema, ang tingnan mo yung solusyon sa iyong problema at makikita mo na isang araw, solved na yung mga problema mo. Dahil ikaw ay maalab sa Diyos. Ang maalab sa Diyos, masisipag. Ang maalab sa Diyos, madaling araw pa lang ay maalab na sa Diyos. Kaya nga po ating unawain, kailangan huwag kang makasama ng mga tao pagkagising sa umaga, hinang-hina, pagod na pagod. Kailangan ikay madaling araw pa lamang ay gumising na para ikay masigla sa buong maghapon. Amen? At dito makikita po natin, ibalik natin sa Numbers 6, pag nagliwanag ang mukha ng Diyos, anong sabi ron? The Lord, yung isa, yung balik doon sa isa. The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. What is the graciousness of God? We receive what we don't deserve. Tinatanggap natin yung hindi natin, hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga po, kung tingnan mo yung mga pagpapala mo, marami ron hindi mo trinabaho. Marami doon sa pagpapala mo, hindi mo lang napapansin, hindi mo binili. Pag nakita mo, yun yung grace ng Diyos. Yun yung biyaya. Nakatingin ka ay doon sa binili mo, kaya pag minsan, baka mabasag yan. Ayan, dahil binili mo eh. Pero pag hindi mo binili, ngingiti ka. Katulad nga nung isang pagpapala sa amin, may nagregalo ng refrigerator na mas mataas pa sa akin. At halos kulang-kulang na 3/4 na dipa yung at pagkaraan ng ilang araw o ilang buwan, nasira. At tinawag ko doon sa yung may tatak, hindi ko nababanggitin dahil yun ay pag binanggit ko ay parang na-advertise ko sila. So ngayon, commercial pero pwede rin, nabanggit ko na noon pero hindi na muna ngayon. At 4 months na sira yung refrigerator. At sumagot, yung korporasyon, wala na raw pyesa. So ang ginawa, pinalitan yung luma, pinalitan ng bago with 3.5 year warranty. Bakit? Dahil hindi ako nagreklamo nung masira. Nagtiyaga ako na hindi gumagana for 4 months. Yan po ang trust. Amen? Yan po ang pagtitiwala Kaya pag nakikita ko yun araw-araw, talagang ako'y titingala sa langit. Isang palatandaan, the marvelous work of God. Kailangan hinahangaan mo ang mga kagilagilalas na ginagawa sa iyo ng Diyos. Magsisimula yun sa maliliit. Kaya magsanay ka sa iyong bahay na pasalamatan mo ang Diyos kahit na sa tubig pa lang. Amen po ba? Magsanay ka po na magpuri sa Diyos sa loob pa lamang ng bahay. At pag ikay nagpupuri sa loob ng bahay, paglabas mo sa iyong bahay, marami kang ipagpupuri sa Diyos na mga hindi mo sukat akalain. Dahil ano ang sabi? God is able to do exceedingly abundantly above all that you can ask or think according to the power that is at work in you. And what is that power? The power of the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya nga, we were born again to do the impossible. We were born again to do the hardest. Amen? When it is hard to pray, pray the hardest, sabi ng isang mananalangin. At laging tandaan mo, pag mahirap manalangin, lalo kang mag-sumigi sa pananalangin. Amen? So the Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. Ang iyong mga anak, pag nakitang maaliwalas ang mukha mo, kahit na nasira nila ang isang bagay sa iyong bahay, magiging payapa yung iyong anak.
Hello? At yun po, kahit na tayo ay nagkamali at tayo ay bumalik at nagbalik loob sa Diyos, patawad po Panginoon, maaliwalas ang kanyang mukha. Amen po ba? Kaya yung graciousness of God, yung pagpapalang hindi natin karapat-dapat na tanggapin, ay ibibigay sa atin. Amen po ba? And then, di maligaya ka na dahil may pagpapala kang hindi mo pinagpaguran. Ano ang sabi ng kasunod? The Lord lift us His countenance. Ano po yung lift up? Tumango. Good, 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 good. Hello? At pag tumango ang Diyos, walang pwersa ng impyerno ang pwedeng makasaling sa iyo. Yan po yung lift of His countenance. Na ibig sabihin, because He is the Lord of the host, pag siya tumangaw, yung mga anghel, nagmamadali, nadalhin sa iyo yung mga nawala sa iyo. Because angels were assigned to minister to our needs. Hindi sinasamba ang anghel, sila ang nagdadala ng mga katugunan sa ating panalangin. Kaya sabi ni Gabriel kay Daniel, noong unang araw na nanalangin ka, dininig ka na ng Diyos. Dala ko na ang pangitain. Amen? Kaya nais kong iyong unawaing mabuti, magpakaalab ka lang sa Diyos at ingatan mo ang bibig mo, huwag kang magsasalita ng malas. Ang sabihin mo, malas mo ang kababalagan ng Diyos. Amen? Huwag mong sabihin na buwisit ang buhay na ito, huwag. Dahil ang mahihikayat ng mga demonyo, bubuisitin ka ng demonyo. Pag sinabi mo, napakaganda ng umaga ko ngayon, amen, napakaganda ng maghapon ko ngayon, nagkakatuwaan ang mga anghel. At ang bilang ng mga anghel, hindi tayo sasamba sa anghel, ang bilang ng mga anghel, 10,000 times 10,000 and many thousand of angels na nakapaligid sa buong binyan. At sa buong Calabarzon. Take authority over binyan. Huwag kang papayag sa mga demonyong espiritu na sila ang manggulo sa binyan. You have the power and authority. Amen? Kaya dito makikita po natin, ngayon, the blessing yan, sasabihin mo lang, my son or my daughter, God bless you and God make you mighty on earth. Yan po lahat ay nasa salita ng Diyos. Sabihin mo, dumipa ka, lumabas ka ng bahay at idipa mo ang dalawa mong bisig. Panginoon, sabi mo, mapupuno ng kayamanan ang mga bahay ng matuwid. Kaya itataas ko sa harapan ng bahay, dumaloy ang kayamanan sa ngayon sa kawikaan. Amen? Wala po, wag mo nga hanapin ang pera. Ang pera ang magkukusang humabol sa iyo. Amen? So make money your slave, not you slave of money. Pag ikaw ay nasa pagpapala ng Diyos, magiging alipin mo ang pera. At sila makikiusap. Pwede ba ako sa wallet mo? Amen. Yun po ay isang katortohanan na talagang ang pera ang sisiksik sa wallet mo at sa bank account mo. Amen? Amen? Sino ang bulaan? Yung hindi nangyayari, yung kanyang itinuturo. Sino ang totoo? Yung nangyayari, yung kanyang itinuturo. Amen? Hallelujah. Sumisiksik ang pera at nakikiusap. Kaya maligaya ako at kayo'y nariyan dahil mula sa kawalan, mula sa kahirapan, ikay unlad. Basta ikaw ay magsanay na ang bibig mo ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Amen? Kaya masaya yung nasa Millionaires Monday, sa First Monday, at sila ay talagang ang isipan nila ay nagtitiwala sila ng gustuhan at lubusan sa Diyos. At ang sabi ko doon sa ilan, ang sabi ko, sumama kayo ay mahirap po dahil ako ay arawan lang. Ay sabi ko, ganyan pala ang buhay mo, maghihirap ka nga. Sumama na. At ngayon, maligaya kahapon sa Christmas party dahil nakaranas siya ng katotohanan nung kanyang pinaniwalaan. Basta pinaniwalaan mo ang katotohanan, yun ang mangyayari sa iyo. Ngayon, the rewards, plural. Plural. Ano po? Paano ka gagantimpalaan? Kailangang maniwala ka na gagantimpalaan ka ng Diyos. Isa-isahin natin ang talata.
Sa Hebrews 11:6, kailangang naniniwala ka na ang Diyos ay Diyos na naggagantimpala. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sino raw ang ginagantimpalaan ng Diyos? Yung masugid na hinahanap ang Diyos, yung maalab na hinahanap ang Diyos, yung maalab na nagtitiwala sa Diyos, yun ang ginagantimpalaan. Amen? Kaya sabi rito, paano ka gagantimpalaan? Sumampalataya ka na nasa kaluwalhatian ng Diyos ang iyong kayamanan. For my God shall supply all your need. Nung kami nasa Florida, kaya nga yung Miami na define ko na yun ay pagpapala na napakalaki na natutunan ko because the riches of God is in His glory. Diniinan ni Apostle Guillermo Maldonado that the riches of God is in His glory. For my God shall supply all your need according to His, ayun, nasa kaluwalhatian. At ano ang kaluwalhatian ng Diyos? Doxa at saka Shekinah. Shekinah is the presence of God. Doxa is the awesome power of God. So pag ikay nagtiwala sa Diyos, ang Diyos ang gagawa ng lahat ng paraan para ikaw ay ihanay doon sa mga mananagumpay at labis at apaw na pinagpapala. The Lord shall command the blessing to come into your house. Nasa Deuteronomy 28 po yun, the Lord shall command the blessing to come into all your warehouses. Amen? Kaya nga nais kong maunawaan mong mabuti, maraming nakahilirang pagpapala sa mga anak ng Diyos, pero iilan ang humihingi. Ulitin ko muli, sabi nga ni John Austin, ang tatay ni Joel Austin, nung ituro niya, baptist sila, nung ituro niya sa kanyang simbahan, na alam mo, nagkaroon siya ng pangitain. Napapunta siya kay Pedro doon sa langit. At ikinuwento niyo yun, at meron daw na nagtanong bakit napakaraming warehouse sa langit. Si John Austin po ito, tatay ni Joel Austin. Bakit daw napakarami ng warehouse? At ang sabi nung nagtanong, pwede po bang makapasok doon bago pumasok ng langit? Wag na, wag mo nang pag-iintindihin yun. Pero siya ay insistent, pinagbigyan siya ni Pedro at pinapasok sa warehouse. At nakita niya na yung warehouse para din sa daigdig na alphabetical order. At tiningnan niya, Smith ang kanyang apelyido, nung nagpatutuo, tiningnan niya ang S at nakita niya yung kanyang pangalan. At ang daming naka-stock na mga nandun sa kanyang rock. Sabi niya, bakit po napakarami dito ng mga naka-stock sa aking rock? Eh, hindi ka humihingi. Laging tandaan mo, lahat ng kailangan mo may naka-stock sa warehouse ng langit. Ang gagawin mo lamang ay humingi! 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 Amen? At pag ikaw na may binigyan, may tatlo kang gagawin. Silipin natin. So, alam na natin, the blessing is by saying. The rewards is by doing. Amen. So, na-establish na natin ang katotohanan. Pag sinabi mo, ang buong pamilya ko ay may magandang kinabukasan. Ang mga anak ko ay magiging matibay at matatag. Ang mga anak ko ay magkakaroon ng kanilang sarili-sariling bahay at sasakyan. Amen. Ang buong pamilya ko ay magiging maunlad at maglalakbay sa iba't ibang panig ng daigdig. Amen. Nasa bibig mo yan. Sabihin mo, nasa bibig mo yan. Amen. At dito makikita mo, the blessing is by? Iyon, may tatlong nakaalaala. The blessing is by saying. Ayon. The reward is by doing. Purihin ang Panginoon. Silipin natin ang reward. Gusto ba ninyo ng reward? Ayan. So, kayo ba ay mapaglimos? Kailangan handa ka laging naglilimos. Kanina, habang ako ay naglilinis ng sasakyan, ay may naka-wheelchair. Talaga ang bilis niyang tapos lumapit doon sa isang sasakyan at humingi. At nakita ko palapit na rin, naghanda na ako ng ibibigay. Hindi na siya nagsalita ng pahingi, iniabot ko agad.
God bless po. Aba, pinagpala pa ako. God bless. Marunong mag-God bless. Hindi ko na hinintay na humingi, inunahan ko. Sabihin mo, ang almsgiving, uunahan mo na yung pulubi. Uunahan mo na yung mga kapuspalad. Amen? At huwag mong ikukwento na ikaw ay, ikinuwento ko lang para hamunin kayo. Amen? So, hindi ko ito ikukwento kung kani-kanino dahil pag kinuwento ko, wala akong pagpapala. Kaya doon sa ibinigay kontra 25 pesos, wala na akong pagpapala, ikinuwento ko sa inyo. Pero alang-alang sa pagkatuto ninyo, ikinuwento ko. Amen? Sapagkat ang almsgiving, kailangan hindi alam ng kanan ang ginawa ng kaliwa. At ano ang sabi ng Matthew 6:4? So, reward is by doing. Napakasimple ng katotohanan. Ano po ang sabi ron? Pag naglilimos ka, hayaan mo, ayan, that thine alms may be in secret, and thy Father which seeth in secret, himself shall, ayun, ginagantimpala ng Diyos ang nagbibigay sa mga pulubi. Pero lihim mong ibibigay, bayaan mong Diyos lamang ang iyong saksi. Gagantimpalaan ka. Anong sabi ron? The Father, sino magagantimpala? The Father, which seeth in secret, Himself shall reward thee openly. Ano po ang ibig sabihin? Makikita ng mga mahal mo sa buhay, makikita ng mga kaibigan mo, na ikaw ay pinagpala ng Diyos at ano ang dahilan ng pagpapala dahil matulungin ka sa pulubi. Nagkakawang gawa ka. At ang isa pa na ginagantimpalaan ay ang tungkol sa pananalangin. Sa verse 6, But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Ano ang ibig sabihin, reward thee openly? Yung lahat ng hiningi mo ng lihim ay kanyang ibibigay sa iyo ng lantaran. Amen? Amen. So yung mga hiningi mo, tiyakin mo na yung hihingin mo ay para sa kalwalhatian at karangalan ng Diyos. At ang pangatlo na ginagantimpalaan ay ang nag-aayuno. Kaya mag-aayuno ulit tayo pagdating yung Daniel's Fast, pagdating ng Enero. Amen? At nais ko ring hamunin kayo na lagi kayong once a week ay mag-ayuno, kahit isa lang, kahit almusal lang. At yun po, kailangang patibayin natin ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa pamamagitan ng lahat tayo'y nananalangin. At ating asikasuhin yung prayer mountain at itaguyod natin yon sapagkat nandun ang susi ng lahat ng paggawa ng Diyos sa entire biyaya ng Diyos Christian Fellowship. So ngayon, ano po ang sabi? Ang ganda nun, and the Father which seeth in secret shall reward thee openly. Sa pag-aayuno ay nandun naman sa 6:18, Matthew 6:18. At ang sabi po doon, that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Na kahit na tayo nag-aayuno, hindi makikita sa ating mukha na hindi pa tayo kumakain. Maaliwalas ang ating mukha at gagantimpalaan tayo ng Diyos. Saan nandun ang gantimpala? In doing. Amen? And doing it secretly. Amen? Saan nandun ang blessing? By saying. Saan nandun ang reward? At ang kapangyarihan is by the Holy Spirit. To do all this, it's only by the Holy Spirit. Para magampanan natin ang gawain ito, kailangan ang banal na Espiritu ay laging kasama natin. Kaya sa kabuuan, ikaw at ako ay iniibig ng Diyos at siya'y masayang makita ka, ano man ang kalagayan na ikaw ay payapa, ikaw ay panatag, at ikaw ay maligaya. So manalangin tayo, O Diyos aming Ama, sa katotohanang isiniwalat mo sa amin, the blessing, the rewards, and the
power and authority of the Holy Spirit, ito po ay aming kilanlin at paniwalaan na kami makapagsabi sa mga kapatiran, the Lord bless thee and keep thee. So, na kaming lahat ay makapagsalita, pagpalain ka ng Diyos, ingatan ka ng Diyos, protektahan ka ng Diyos, upang maging masaya ang Diyos. Dahil aming Ama, ang kaligayahan mo ay ang aming proteksyon at pag-unlad. Kaya't pag nakita mo kami nasa iyong pagpapaunlad, ikay tatango at sasabihin mo, kapayapaan ay lumukob sa inyo. Kaya sa iyo ang kalulatian, Ama, sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen.